Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Sabi nito ni Nikki Valdez, anong pelikula nito? Hindi ko kasi kilala tong artista na to. Pasensya na ha, hindi ako mahilig manood ng news. Jocelyn Villaflor, salamat sa pangkape na binigay mo. Espresso mo. Inom ng milk. Di po ako umiinom ng milk. Salamat po, Jocelyn. Gwen, salamat po. Hi, Banat Bay, is my first time to watch you live sa wakas. God bless, Gwen. Naku, sino kaya itong Gwen? Salamat po sa 5 Canadian. Nahihiya naman ako kasi ang ganda ng kanyang picture. Eto na nga, si Nikki Valdez, ito yung sabi niya, yung mga boss po namin sa ABS-CBN, present sa lahat ng hearings. Mga walang tulog at pahinga, may pagtanggol lang ang kumpanya namin. Sa PhilHealth, hindi pa nagsisimulang hearing, may sakit na yung mga tatanungin. Kasi di ba nagpaalam mga PhilHealth na ito, nagpaalam dito sa kamera kasi haharap sila sa kamera, di ba? Ito, sinagot tuloy ni Jobert Sokal dito. Sabi ko, ang ganda ng pagkasagot ni Jobert Sokal dito. Panalo. Sabi niya, sa palagay mo ba, palalagpasin ito ng mga kongresista? Hindi sila mga bobo, Nikki dear. They will rule on this. Mag-intay ka lang. Huwag mo munang pangunahan, dear. Iba na ang issue, pilit mo ring dinidikit. Aloka. Totoo naman, di ba? Alam nyo ba? Sila yung mahilig magsabi na move on na. Ako, tinatadtad ako dyan sa Twitter na move on ka na. Bakit yung paano yung ABS-CBN? Dapat PhilHealth na. Move on ka na. Sino ba nagsisiksik dito sa ABS-CBN? Kayo din naman eh. Ang issue dito, PhilHealth, bakit biglang napasok yung ABS-CBN? Sinong hindi makamove on sa atin? Hindi ba kayo? Hindi ba hindi ba kayo nagtataka? Sobrang bitter nito mga artista na ito, no, na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga sila maka-let go. Na nagkulang ang kanilang kumpanya, kaya hindi sila nabigyan ng franchise. Ngayon, kahit anong issue kailangan nilang idikit. Alam mo sinong pinanganangunguna na pagkontra sa gobyerno? Karamihan no ABS-CBN fanatics. Mga karamihan no dyan, mga tangahanga ng ABS-CBN o kaya naman kung hindi tangahanga, yung mga artista nilang pulpul na mga wala ng karir. Di ba iyan ang kanilang sabi ko nga yung mga troll, paulit-ulit na lang yan ang kanilang pinupuntirya nila. Move on na move on. Alam nyo, kaming mga vloggers, kahit ako, kung wala naman magsasalita sa inyong sablay, hindi ko naman kayo pag-uusapan. Sino ba kayo para pag-usapan kayong ABS-CBN? Wala na kayo eh. You're end. Wala na. You're done. You know? You're done. You're nothing. Huh? Online na lang kayo. Kahit pagmalaki nyo ng pagmalaki na bilyon-bilyon na nanonood sa inyo dyan sa online, you're done. Okay? Pantay-pantay na lang tayong online. Okay? You're done. Kailan ba kami hihirit lang? Hihirit lang kami pag may humirit sa inyong tanga. Ganun lang kasimple yun. Walang humirit sa inyong tanga. Wala rin kaming, mag-imbento kami ng katangahan ninyo. Di ba siyempre, paano ka makaka-imbento ng katangahan ng iba? Di ba yun? Sabi ni ganito, ganito. Para kaming tanga nun. Binabanatan namin, hindi nyo sinabi. Huwag kang magsinungaling. Kaming maliliit na tao ay nakakapuwi. Banat may banat. Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Para mga tanga ito mga... Talagang move on na kami. Wala na. Ending na kayo. Sunog na kayo. Wala na kayo sa eksena. Pantay-pantay na lang tayong nasa social media at saka sa YouTube. Okay? Hindi pala YouTube. YouTube. Ang arte, no? Kailangan talaga YouTube. Yung mga magsalita. Hello guys! Welcome to my YouTube. Anong YouTube? Mga kampon kayo ni mga ganong hello guys! Welcome to my vlog, to my YouTube. ang panahon nila YouTube. Untog ko yung mga ulo ninyo eh. Ito na ang YouTube! Tube! mga ipaglalaban namin ang kapakanan ng lahat. So, kung gusto nyo mag-move on na, wag nyo na pagsalitain yung mga tangahanga ninyo tsaka yung mga artista ninyong bobo. Wag na sila makialam para mag-move on na talaga. Kailan lang mga simple yun? Sir, pakiminatan yung Thailand. Hayaan nyo na sila, kalayaan nila yan. Problema nila yan.
Kasi itong Thailand kasi, hindi naman yung Thailand yung parang nagsulat lang na journalist. Alam mo naman mga journalist, gusto lang nila ng issue para laging pag-usapan. Ganyan naman ang ugali ng mga yan. Kailangan lang nilang bumanat na issue para laging pag-usapan, tapos sensationalize. Ay, sabi ko sa'yo, tuwan-tuwa yan, pinansin ng embassy natin eh. Dapat hindi na pinansin ng embassy natin eh. Kasi yung embassy natin parang napiko, nagalit. Keso nilagay daw tayo sa isang pahayagan na parang center of center of virus. Nagalit yung lalo lang yung pinalaki. Sa akin, totoo naman eh. Ano ngayon kung sabihin nila? Di sabihin natin kung ano gusto natin sa kanila. Ano sila magsalita, di ba? Kalayaan natin yun. Kalayaan nila kung gusto ng tawag nila sa atin, COVID, basta. Di gano'n natin na ba't ganyan sila magsalita? Subukan na, kita nyo na si J.Y. Monte magsalita. Kailangan natin ipatupad ang dito. Ganon. 162 billion na pondo sa Bayanihan Act, binabatikos na kaagad. Ito mga pambihirang mga tao na ito, ha? Pumasa na kasi. Pumasa na yung Bayanihan Act sa Kamara sa third reading. O di okay na, di ba? Sa Sunday daw, I think Sunday, magkakaroon na ng joint session ang Senado at Kamara para kasi magkaiba yung version sa Senado, medyo mas mababa, 141 lang ata, 140, something like that. Dito sa sa mas malaki sa Kamara. Ngayon pag-uusapan nila kung saan nila ilalagay yung mga pondo-pondo na yan, ganyan-ganyan. So, ngayon pa lang naipasa na bago pa maging batas, binabanatan na kagad, lalo alam mo sino number 1 bumabanat. Syempre yung mga teroristang basta yung mga terorista. Ito na. Ang reklamo kasi ng mga dilawan, okay? Ang nirereklamo kasi ng mga dilawan, kesyo daw, mahal-mahal naman yan, tapos pinalalabas nila. Bakit? 162 billion, yung nakaraan nga, wala nga kaming natanggap. Ganyan, ginagawa nilang tanga yung mga tao. Ano yung ibig sabihin? Sinasabi nila, yung 162 billion na yan, ayuda lang yan. Yan ang sinasabi nila. Bakit? Tingnan nyo, yung 162, yung nakaraang Bayanihan Act, wala naman tayo natanggap Roberto Campos, salamat. Una-una, ang tanga-tanga naman nila. Hindi naman yung 162 billion gagawing ayuda. Hindi ho ganyan yan na 162 billion. Dapat lahat tayong mamamayang Pilipino makakatanggap yan. Ano ito? Ano to? Loto, nanalo, ganon, panalo? Hindi ganon. Okay? Meron ng listahan yan. Okay? Papakita ko sa inyo. Na mapupunta. Ayan ha, pinag-prepare natin yan ha. Ni-research ko ho yan ha. 51 billion. Pautang sa micro, small and medium enterprise. Diba sinabi ni Pangulong Duterte yan sa SONA, SME, small and medium enterprise, pautangin. Diyan ho mapupunta 51 billion ng 162 billion, sorry. 20 billion for cash for work programs para sa mga nawalan ng trabaho. Yung 20 billion lang, okay? Proyekto ng DSWD gaya ng emergency subsidiary sa mga naka-hard lockdown. Hindi ho lahat naka-hard lockdown lang. 12 billion. Ito pa, 20 billion for cash for works programs to. 12 billion proyekto ng DSWD, 5 to 8,000 kada mahirap na pamilya sa ECQ at MECQ. Wait, but there's more. Etong sinasabing 5,000 to 8,000 monthly. So sabi nga nung isang kongresista, since mukhang hindi naman magiging month yung MECQ, so magiging kalahati lang ang bigay dyan. O baka magtaka naman yung iba. Sabihin na naman nila, akala ko ba 5 to 8,000? Hindi nga Ang sinabi ng Congress, sabi ng kongresista, kung hindi magiging 1 month ang MECQ, magiging half lang ang matatanggap ng mahirap. Ulitin ko, mahirap. Hindi ho middle class mahirap. So ibig sabihin, malamang 4,000 lang kung sa 8,000. Kung sa 5,000, 2,500 lang. O bago pa ibalik-balik na rin na naman ng mga tulonggis yan, yan na ho.
10.5 billion para sa DOH health workers, benepisyo ng mga medical frontliners. Ito ibig sabihin yun, 100K sa mga frontliner na magka-COVID. So pagka nagka-COVID, gusto nyo ho ba ng 100K? Huwag naman ganun. Hindi masasadyain kayo talaga. Oh. Pero meron mas mataas, 1 million sa mamamatay. Totoo ito, walang biro 100,000 sa mga frontliners na magkaka-COVID. 1 million sa mga mamamatay. Retroactive ito simula noong February 2020. Ibig sabihin, kung nagkasakit ka nung March, makakatanggap ka pa rin ng 100,000 kung nagkasakit ka ng COVID at kung natigok ka, 1 million. Okay? So, wag naman. Sana naman hindi. Hindi ho maganda yan, ha? So, doon mapupunta. 10 billion para sa DOH health worker. 10 billion naman para sa extended testing at mga tinamaan ng COVID. So, syempre, nakita nyo yung ginagawa ng ng ganda-ganda ng ginagawa ng ng BCDA. Nakakatuwa talaga to sila Meron na naman silang ginagawang saan ko ba na-post? Ayan. Tapos 3 billion para sa face mask, PPE at face shield ng mga local health workers, barangay officials. Yan. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig lamang pong sabihin nito, okay? Kasi pinalalabas na naman ng mga ilang mga, alam mo naman, mga oposisyon, nanguuto kasi sila ng tao. They're trying to, alam mo yung gagawin tanging tao. Yung magandang argument to Bakit na naman yan? 162 billion na naman yan. Sana naman mapupunta yan? Bakit hindi kami nakakatanggap? Wala ganyan. Igagano nila, paparamdam nila sa tao yun. Tama nga. Siyempre, yung mga tanga naman. Oo nga, ang laki, sana 162 billion. Pero ni 5,000 wala akong matanggap. Di ba? Kahit yung mga, alam mo, nakakalungkot nga Yvette Flores, salamat po. Nakakalungkot kasi kahit yung mga kakilala ko na hindi mahihirap, na hindi rin naman tanga, I mean, alam mo yun, nakapag-aral naman, pero they would believe that kind of lies na na laki niya bakit wala kayong natanggap? Tama nga, ba't laki, wala kami natanggap? Sandali, hindi naman tong para sa inyo ito. May pera ka na middle class ka, hindi ka naman kasali dito. At ang ayuda, tingnan nyo ang ayuda lang dito, 12 billion ayan proyekto ng DSWD. Yung the rest nito, hindi naman lahat dun May 51 billion pa utang sa micro. Alam niyo yun, hindi lahat yan nakalagay sa iisa. Yan, hinati-hati yan. Hindi pa ito ulitin ko, hindi pa ito kumpleto. Ang alam ko, meron pang ipapasok dyan yung iba pang mga ibang aspekto. Pag-uusapan pa yan, okay? Ito ay version lang ng Kamara. Meron pa home version ang Senado. So yan ay pag-uusapan pa. Paano na? Gagawin natin. Magkaiba tayo ng version. Hindi naman pwede magkaiba ang version ng pipirma ni Pangulo. So pagkakasunduan nila yan, yung tinatawag na BICAM. Kaya nga BICAM, parang bisexual, gano'n. BICAM, pag mag-uusap sila, ito na, ganito ang gawin natin. Tapos, tsaka isusumite sa Pangulo. Pero ang aking point lang, hindi ho lahat yan, nasa ayuda lang. Kaya natural, hindi ka makakatanggap. At yung mga nakakatanggap lang, mahirap lang. And baka sabihin, bakit? Tinutulonggis naman Huwag kayong mag-alala. Kasi kanina sa sa press ko ni Presidente, si mismo nagsabi, si Anyo, na si Secretary Anyo, na may ididemanda sila ng mga barangay officials na pumasok sa katiwalian. Sinabi na daw nila sa ombudsman yon at i-announce na yon by next week. Yung mga hindi nagbigay ng tama ng ayuda, yung ayuda na binigay lang sa kamag-anak, yung mga ganun.